Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa Lucas chapter 24 verse 27. Sinasabi dito na, at patuloy na ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinabi sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Ang Apokripa ay isang koleksyon ng mga sulatin na hindi bahagi ng tinatanggap ng kanon na banal na kasulatan, ngunit nauugnay sa Biblia. Ang terminong apocryphal ay unang ginamit sa Kristyanismo upang ilarawan ang kasulatan na nilayon na basahin ng pribado, sa halip na sa mga serbisyo sa simbahan. Sinasabi rin na si Lucas na ebanghelista ay isa sa apat na tradisyonal na ituring ng mga may akda ng mga canonical na ebanghelyo. Ang mga sinaunang ama ng simbahan ay tinuring sa kanya ang may akda ng parehong ebanghelyo ni Lucas at ang mga gawa ng mga apostol. Ilang ulit na binabanggit ng bagong tipan si Lucas, at ang sulat sa mga Kolosas ay tumutukoy sa kanya bilang isang manggagamot. Kaya siya ay naisip na parehong isang manggagamot at isang disipulo ni Pablo. Mula sa mga unang taon ng pananampalataya, itinuturing siya ng mga Kristiyano bilang santo. Siya ay pinaniniwalaang martir na sinasabing binitay sa isang puno ng olibo. Bagaman ang iba ang naniniwala rin ang mga universal na simbahan na ang bawat isa ay tinawag na magkaroon ng aktibong pananampalataya at panghabang buhay na relasyon sa Panginoong Hesus upang matamo na ang buhay na walang hanggan na kanyang ipinangako sa lahat ng naitsatsaga hanggang sa wakas. Napakahalaga ng pananampalataya sa mananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya na natatanggap natin sa kaligtasan. At ito ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya na tayo ay namumuhay ng isang masunurin na buhay Kristiyano at nakaligtas sa mga pagsubok at unos na dumarating sa atin. Ngunit paano natin madaragdagan ang ating pananampalataya? May sinabi ba siya tungkol dito? Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng matibay na faith o pananampalataya? Nangangahulugan ba ito na tayo ay mas mabubuting Kristiyano o mas pare-pareho sa ating pang-araw-araw na debosyon o pagsamba? Maraming tao ngayon ang nag-iisip na ang mas malaking pananampalataya ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng mas buong kaalaman sa Biblia, o mas nangangahulugan ito ng mas malaking pangako na maglingkod sa Diyos sa simbahan. Ngunit gaano man kahusay ang lahat ng ito, hindi ito direktang katumbas ng mas malalim at mas matibay ng pananampalataya. Ang otoridad ng banal na kasulatan ay nangangahulugan na ang bawat salita at paghampas ng Biblia ay nagtataglay ng otoridad ng Diyos at ang karapatang pamunuan ng mga puso, isipan at katawan ng bawat naninirahan sa mundo. Ang otoridad ng kasulatan ay hindi nakasalalay sa kung ang sangkatauhan ay nakikipagtulungan dito o naiintindihan to. Ang otoridad dito ay nakasalalay sa kapangyarihan at kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos na may akda nito. Ang banal na kasulatan ay hiningahan ng Diyos na nangangahulugang ang kasulatan ay nagsasalita ng Diyos at sa gayon ay may pangwakas na pasya sa lahat ng bagay kung pipiliin nating pasakop dito o hindi. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.